I hope you don't mind if I say that I love you. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Ipinagmamalaking ihahandog sa inyo ni Bawat Buhay May Kwento itong napakaganda at very inspiring love story ni na Erica at Isaac. Ipapakita din po natin kung paano bumalik sa buhay mula sa pagkakumatos itong si Isaac dahil sa pagmamahal at suporta na ipinakita ng babaeng matagal niya na at lihim na sinisinta. At kung gaano kasaya ang kanilang pamilya para sa pag-iibigan ng dalawa. Nang laki ang mga mata ng dalaga nang may biglang umupo sa harapan ng mesa kung saan siya nakaupo at kumakain ng paborito niyang cake. Masarap ba yung kinakain mo? Tanong ng lalaki. Kahit nagwapuhan ang dalaga sa lalaking kaharap ay napakunot ang kanyang noo. Sabay titig sa lalaki, nakauupo lamang sa harapan ng lamisa na kanyang kinauupuan. Napaka-presko naman ng lalaking ito. Kung makapagtanong, akala mo kakilala niya ako? Close ba tayo? Bulong ni Erica sa kanyang isipan, sabay kibit balikat at hindi ito sumagot. Napangiti na lamang ang binata sa inasal ng kaharap. Dapat kasi magpakilala ka muna, huwag kang feeling close. Dagdag na bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Kumaing magkaharap ang dalawa ni hindi man lamang tiningnan ni Erica ang lalaking nakiupo sa kanyang harapan. Noong matapos ng kumain ang dalaga ay umalis na ito nang walang kaimik-imik. Sinundan na lamang ng tingin ng lalaki si Erica habang palabas ito sa coffee shop. Makalipas ang ilang buwan. Nako, malapit na pala ang kaarawan ng aking mahal na ate. Ano kaya ang gusto niyang regalo? Palagay ko, bibilhin ko sa kanya yung Louis Vuitton na matagal niya nang tinititigan. Nakangiting kausap ng dalaga sa kanyang sarili. Pagdating niya sa bahay ay excited itong nakiusap sa kanyang tiyahin. Tiya, pwede ko po ba itong itago sa kwarto ninyo? Tanong ng dalaga sabay pakita ng malaking balot ng regalo. Para ba sa ate mo yan? Napakalaki naman yan, anak. Ano ba ang laman yan? Nakangiting tanong ni Tia Maria. Surpresa nga po ito, tiya, kaya ako lamang po ang pwedeng makaalam. Basta po ipangako ninyo sa akin na hindi niyo po ito babanggitin kay ate, ha? Pakiusap ng dalaga. Ikaw talagang bata ka, nakalimutan mo bang ako ang nagpalaki sa inyo? Ang sikreto ay sikreto. Dumating na nga ang 26th birthday ng ate niyang si Maricar. Laking gulat ng dalaga nang makita kung sino ang pumasok sa bulwagan kung saan dinaraos ang kaarawan ng kapatid na si Maricar. Ate, kilala mo ba kung sino yang pumapasok na lalaki? Tanong ni Erica sa kanyang nakakatandang kapatid. Oo, bunso. Yan si Isaac, nag-iisang anak ng may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahoan ko. Inimbita ko. Tugon ni Maricar sa kapatid sabay tayo para salubungin ang napakagwapong bisita. Biglang nalungkot ang dalaga kaya nagbitaw ito ng malalim na hininga. Erica, pakalmahin mo yung puso mo, hindi mo pwedeng pagnasahan ang napakagwapong lalaking iyan dahil mukhang magiging bayaw mo pa yan. Pangangaral ng dalaga sa kanyang sarili. Noong pumila na si Erica para kumuha ng pagkain, may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Nice seeing you here. Napalingon si Erica para tingnan kung sino ang nagsasalita. Oh, magkakilala po ba tayo? Maang-maangan na tanong ni Erica. Ikaw, kilalang kilala ko. Hindi mo ba ako naalala? Ako yung nakiupo sa table mo doon sa coffee shop. Sorry, hindi nga pala ako nakapagpakilala sa iyo noong time na yun. Tinarayan mo kasi ako eh. I'm Isaac Escudero.
Nag-make face ang dalaga. So, kaano-ano mo si Cheese Escudero? Sarcastic na tanong nito. Kasalanan ko pa pala ngayon dahil tinarayan kita noon. Kung nagpakilala ka kaya muna noong mga panahong iyon. Kaya naman kita tinarayan. Feeling close ka kasi kung makapagtanong sa akin. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Actually, Cheese Escudero is my cousin. Seryoso? Manghang tanong ni Erica. Biro lang. Biglang tumalikod ang dalaga sa bisita ng kanyang ate. Erica, pwede bang makipagkaibigan sa'yo? Tanong ni Isaac. Napaharap ulit ang dalaga sa binata. Paano mo pala nalaman ang aking pangalan? Nagtatakang tanong ni Erica. There you are. Hindi na nakasagot si Isaac nang biglang may nagsalita sa kanilang harapan. Oh, magkakilala na pala kayo? Nakangiting tanong ni Maricar. Ate, sabi niya, kilalang kilala niya raw ako. Siya nga pala, kapatid ko itong birthday celebrant. Wika ni Erica. Alam ko, maiksing tugon naman ni Isaac. Kinagabihan pagkatapos ng party. Ate, bakit sabi ng Isaac na iyon na kilalang kilala niya daw ako? Nagtatakang tanong ni Erica. 3 months ago, mayroong pakulo sa office namin. Sibling challenge, si Isaac ang judge. Nakalimutan ko lang banggitin sa yung ikaw nga ang nanalo. Ganito kasi yon Sisi. Bukod sa pagandahan at pagwapuhan ng mga kapatid, nasa iyo na din kung paano mo ipresenta ang kapatid mo. Alam mo naman itong ate mo ayaw magpatalo kaya ginalingan ko. Pero alam ko naman na lahat ng sinabi ko noong gabing iyon kung paano kita i-describe ay totoo. Mabait ka, funny, at higit sa lahat, inilihim mo na nagtatrabaho ka na pala habang nag-aaral para lamang mabilhan mo ako ng laptop. Hindi ba yun ang regalo mo sa akin last year? I think yun talaga ang nagpapanalo sa'yo. Sinadya niya ba akong sundan sa coffee shop one time, ate? Umupo kasi siya sa misang kinauupuan ko. Kung makapagtanong sa akin, parang close kami. Tinitigan ko lamang siya at hindi ko sinagot ang kanyang katanungan. Ismid na lahad ni Erica. Basta, simula noon, lagi ka na niyang kinakamusta sa akin. Kaya nga inimbitahan ko siya noong birthday ko para ipakilala kayong dalawa. Ang bilis kaya niya makapagsabi ng, sige, darating ako. Speaking of Isaac, let's open his gift. Excited na wika ni Maricar. Ay, sandali lang ate. Tatawagin ko lamang si Tia Maria para makita niya rin kung ano itong mga natatanggap mong regalo ha. Pagpapaalam ni Erica. Maya-maya pa'y laking gulat ni Maricar nang may bitbit na malaking paper bag ang kanyang kapatid habang pumapasok ito sa kanilang kwarto kasama ang kanilang tiyahin. Ano ito, bunso? Buksan mo na ate, dali! Nakangiting tugon ni Erica. Nang laki ang mga mata ni Maricar noong buksan ang paper bag dahil sa napakagandang regalo sa kanya ng kanyang bunsong kapatid. Nako, mahal kong bunso. Louis Vuitton ito? Ano ba? Sobrang-sobra na itong ginagawa mo sa akin. Ang mahal-mahal ng bag na ito. Naiiyak na sabi ni Maricar. Ate, wala yan sa hirap na dinanas mo para sa akin. 2 bisis kang nawalan ng kasintahan dahil prioritize mo ko. Kaya deserve mo yan. I love you, ate. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Hi, Erica. Nakangising bati ni Isaac. Sinusundan mo ba ako? Tanong ng dalaga. Nagkataon lang. Napahiyang tugon ng binata. Look, kung mangliligaw ka sa ate, hindi mo na kailangan magpalakas sa akin eh.
Dahil sasabihin ko sa iyo ngayon na kung saan maligaya ang ate ko, maligaya na rin ako. Tandaan mo lang na wag mong lukuhin ang ate ko ha, dahil pag nagkataon, ako ang makakalaban mo. Mahal na mahal ko kaya ang ate ko. Malaki ang sakripisyo noon sa akin. May halong lungkot at pagmamalaking wika ng dalaga. Napakunot ng noo si Isaac sa tinura na iyon ni Erica. May kasama ka ba? Tanong ng binata. Ako lang, hindi ko kailangan ng kasama, marunong naman ako maglakad mag-isa. Mataray na tugon ni Erica. Pwede ba kitang maimbita kumain? Pag-aya ni Isaac. Isaac, kasasabi ko lang sa'yo, you don't have to impress me. Tulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, kung gusto ka ni ate, gugustuhin na rin kita. Okay, kung ganon, pwede mo ba akong paunlakan sa aking imbitasyon? Sabi ni Isaac. Okay, pero bilisan natin ha. Kailangan nasa bahay na ako bago pa makauwi ang ate. Nangako kasi ako sa kanya na ipagluto ko siya ng dinner. Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ng tiya namin eh. Ayon pa kay Erica. Gusto mo ba? Ihatid na lang kita sa bahay ninyo pag natapos ka sa kung ano man ang sadya mo dito sa mall. Tutulungan kitang magluto. Hindi naman sa pagmamayabang, magaling akong magluto. Talaga? Sige nga, pakitaan mo nga ako ng iyong gila sa pagluluto. Nakangiting hamon ng dalaga. Bandang 6:00 ng hapon nang pumasok si Maricar sa kanilang tahanan. Nang laki ang mga mata ni Erica. Noong may nakita ito na may kasamang isang matangkad, gwapo at mukhang mayaman na lalaki ang kanyang ate. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang sasabihin. Napatutup na lamang ang kanyang mga kamay sa mga labi habang nakatingin kay Isaac na para bang humihingi ng paumanhin. O bunso, bakit naman para kang natuka ng ahas dyan? Raul, ito ang aking napakabait na kapatid si Erica. Bunso, siya si Raul. Mangliligaw ko. Nakangiting pagpapakilala ni Maricar sa dalawa. Lalong nang laki ang mga mata ni Erica. Walang makalabas na salita sa kanyang bibig. May ibang mangliligaw ang kanyang ate? Ayon sa isip ng dalaga. Pare, kamusta? Mga salitang narinig ni Erica na nagpabalik sa kanyang wisyo. Magkakilala kayo? Utal-utal na tanong ng dalaga. Bunso, magkaibigan niyang dalawang iyan. Si Maricar na ang sumagot habang nagsishake hands ang dalawang lalaki. Hinila naman ni Erica palayo sa dalawang lalaki ang kanyang ate Maricar. Ate, ano bang ibig sabihin nito? Hindi mo mangliligaw si Isaac? Akala ko nagpapalakas sa akin ang lalaking yan. Lagi kasing nakabuntot sa akin eh. Nagtatakang tanong ni Erica. Ikaw talaga bunso? Yun lang ang itinugon ni Maricar sa katanungan ng kanyang kapatid. Ate, maalala ko lang bakit wala yang mangliligaw mo noong birthday mo? Tanong ulit ni Erica. Nagkataon lang na nasa business trip yan sa Singapore noong birthday ko. Siya nga pala, tapos na ba ang niluluto ninyo? Tanong ni Maricar. Paano mo naman nalaman na nagluto kami? Nagtatakang tanong ni Erica. Tinawagan ako ni Isaac, kaya dinala ko na rin si Raul. Para makilala mo na rin, kilala na kasi ni Tia. Naputol na ang pag-uusap ng magkapatid noong biglang dumating ang kanilang tiyahin. Pasensya na kayo mga anak, may idinaan pa kasi itong si Armando sa bahay nila. Bungad ni Tia Maria. Manong Mando, sabi ko naman po sa inyo na anytime pwede no naman dalawin ang inyong pamilya. Anyway, halika na Manong, tulungan mo na kaming maghanda ng mesa para makakain na tayo. Mukhang masarap ang luto ng ating bunso at ng kanyang mangliligaw. Nakangiting lahad ni Maricar.
Hoy ate, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ko mangliligaw yan. Akala ko nga, ikaw ang nililigawan eh. Bulong ni Erika sa kanyang kapatid sabay kurot sa tagiliran nito. Pagkapasok ng mag-anak sa kanilang dining room, wow! At home na at home kayong dalawa dyan ah. Parang kayo ang may-ari ng bahay na ito. Mukhang kabisado ninyo kung saan nakalagay ang mga pinggan at kubyertos ha. Nakangiting biro ni Maricar sa dalawang lalaki noong makita nilang nakahanda na ang lamesa. Mabilis kaming magsikilos at hindi naman kalakihan itong inyong kusina para hindi kaagad namin mahanap ang mga kagamitan. Balik biro ni Raul. Ay, andito pala ang dalawang nagagwapuhang mangliligaw ng aking mga pamangkin. Mabilis na lumapit si Erika sa tiyahin. Tiya, anong alam mo dito? Bulong na tanong ng dalaga. Mamaya na natin pag-usapan iyan. Balik bulong ni Tia Maria kay Erika. Pagka-uwi ng dalawang naggagwapuhang bisita. Baka naman pwede ninyong sabihin o ipaliwanag sa akin kung ano ang mga nangyayari dito. Bakit tila wala akong kaalam-alam na may mangliligaw na pala ako? Dilat ang mga mata na tanong ng dalaga sa kapatid at tiyahin. Nagpaalam sa akin si Isaac na ligawan ka kaya sinabi ko kay Tia. Bago kayo nagkita ni Isaac sa coffee shop, galing yun dito para ipagpaalam kay Tia ang kanyang hangarin sa'yo. Si Tia nga ang nagsabi kung nasaan ka eh. Pagtatapat ni Maricar. Napabaling naman ang paningin ni Erika sa kanyang nakangising tiyahin. Tia? Tanging nasabi ni Erika. Abay, bakit? Ayaw mo ba na kami ang unang pinagpaalaman? Nakangiting sagot at tanong ni Tia Maria. Bunso, ang masasabi ko lang sa'yo mabuting tao yang si Isaac at ang kanyang mga magulang grabe. Kaya nga mahal na mahal sila ng kanilang mga empleyado. At alam mo ba, lahat na yata ng kababaihan sa kumpanya nila ay may mga pagtingin kay Isaac. Yung iba, palihim lang. Yung iba naman ay talagang bulgaran. Ate, bakit wala kang nabanggit sa akin tungkol kay Raul? Bakit ka na naglilihim sa akin ngayon? Hindi na ba ako ang best friend mo? Tanong ni Erika na may himig pagtatampo. Bunso, wag ka nang magtampo. Sinigurado ko lang kasi muna kung kaya niya bang tanggapin na priority ko kayo ni Tia. Alam mo bang natuwa ako? Noong nakilala niya si Tia, sabi niya sa akin sa ngayon, pamilya rin naman daw niya ang kanyang priority. Siyempre, kapag nag-asawa daw siya, second priority na lamang daw niya ang kanyang mga magulang at kapatid dahil number 1 priority niya daw talaga ang kanyang sariling pamilya. Kaya naisip kong magkakasundo tayo. Bukas, isasama niya daw tayong tatlo sa bahay ng kanyang mga magulang para formal niya na tayong ipakilala. Nakangiting lahad ni Maricar. Ate, basta gusto ko lang malaman mo na okay na kami ni Tia. May stable na akong trabaho at itong farm, ibigay na natin ito kay Tia. Total, siya naman ang master sa pag-aalaga ng mga pananim. So please ate, bigyan mo na ng pagkakataon ang sarili mo naman ang harapin mo. Seryosong sabi ni Erika. Makalipas ang 2 linggo. Akala ko ba mangliligaw sa akin ang Isaac na iyon? Bakit 2 linggo na hindi man lamang siya nagparamdam? Bulong ng dalaga sa kanyang sarili habang paggulong-gulong lamang ito sa kanyang higaan nang biglang may tumawag sa kanya. Anak, may bisita ka. Tawag pansin ni Tia Maria kay Erika sabay katok ng pintuan nito. Nagulat ang dalaga sa kanyang nakita. Hindi niya kilala ang napakagandang babaeng may kaedara na at nakangiti itong nakatingin sa kanya. You must be Erika? Matamis na ngiti na ibinigay ng babae sa dalaga sabay lahad ng kanyang mga palad tanda ng pakikipagkamay.
Nagtataka man ang dalaga ay nakangiti itong tinanggap ang palad ng kanyang napakagandang bisita. Pwede ko po bang malaman kung sino itong aming napakagandang panauhin? Nakangiting tanong ni Erica. Hi, Iha. I'm Donna Escudero, mother of Isaac. I'm here to ask you if you can visit him at the hospital. Nakangiti ngunit may pait sa tinig ng ginang. Nang laki naman ang mga mata ni Erica sa narinig. Bakit po? Ano po ang nangyari sa kanya? Bakit nasa hospital si Isaac? Tarantang tanong ng dalaga. Pwede bang sumama ka na lamang muna sa akin? Nakangiting tanong ng ginang. Napatingin naman ang dalaga sa kanyang tiya. Sige, Iha. Itinawag na ito ng ate mo sa akin. Ayon naman kay Tia Maria. Noong marating ni Erica ang hospital kasama si Mrs. Escudero. Nang lumo ang dalaga sa nakita ngunit mabilis itong nakalapit sa binata na nakaratay sa hospital bed. Isaac, this is Erica. Pwede bang lumaban ka? Sabi ng ate at tiya ko, nais mo raw akong ligawan? Bakit wala kang sinabi sa akin? Kahit noong inakala ko na nagpapalakas ka lamang sa akin, akala ko kasi isa ka sa may gustong mangligaw sa ate ko eh. Please, magpalakas ka. Nais kong marinig mula sa iyong mga bibig na gusto mo ko at gusto mo kong ligawan. Naiiyak ang tinig ng dalaga habang hawak-hawak ang kamay ng binata. Maya-maya pa ay lumapit ang ginang upang haplusin ang likod ng dalaga. Yes, he likes you so much. Sinabi niya nga sa amin na sa birthday niya, ipapakilala ka na niya sa amin ng personal. Wika ng ginang habang tuloy-tuloy ang paghaplos sa likod ng dalaga. Madam, ano po ba ang nangyari sa kanya? Okay naman po siya 2 weeks ago noong andoon siya sa bahay namin. Bakit po siya nagkaganito? Tanong ni Erica. Aneurysm, Iha. Let's hope for the best. Sa totoo lang, hindi nga namin alam at wala kaming idea. Wala naman siyang sinasabi na may nararamdaman siya. Basta noong nawalan siya ng malay, dinala na lamang namin siya kaagad dito sa hospital. Lahad ni Mrs. Escudero. Simula noong araw na iyon ay doon na natutulog ang dalaga sa hospital. Isaac, kung naririnig mo ko, pwede mo bang pisilin itong aking kamay? Napatutup sa bibig si Erica gamit ang kanyang kaliwang palad dahil sa higpit ng pagkapisil ni Isaac sa kanyang kamay. Noong gabing iyon ay may nabuong pasya ang dalaga. What? Mag-resign ka? Bakit? Tanong ng manager. Babantayan ko po si Isaac sa hospital. Nais ko na ako ang una niyang makita kapag nakabawi na siya sa kanyang pagkakomatos. Tugon ng dalaga. Bakit hindi ka na lamang mag-leave na para makabalik ka pag okay na si Isaac? Ma'am, hindi ko po kasi alam kung hanggang kailan sa ganitong sitwasyon si Isaac. Kailangan niya ako sa mga panahong ito. Maluha-luhang pahayag ng dalaga. Pagkagaling ni Erica sa kanyang opisina ay dumiretso ito sa kanilang bahay para kausapin ang kanyang ate at tiyahin. Ate, bakit ganun? Hindi ko naman siya kasintahan ngunit natatakot talaga ako. Baka hindi na siya magising. Naiiyak na lahad ni Erica. Bunso, tiwala lang. Hindi ba sabi mo nag-respond siya noong pinapisil mo sa kanya ang iyong mga kamay? Hindi naman lahat ng inatake ng aneurysm ay hindi na makarecover. Tama yang ginawa mong pag-resign sa work mo. Malaking tulong yan, malay natin. Dahil sa presensya mo ay lalaban siya at sisikapin makabalik. Lalo na kapag naramdaman niya na mahal mo rin siya. Paliwanag ni Maricar.
Tama lahat yung sinabi ng ate mo, Erica. Basta kapag may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tumawag sa amin, ha? Sang-ayon naman ng kanilang tiyahin. 1 buwan na ang nakalipas, parang nawala na ng pag-asa si Erica. Isaac, kung talagang mahal mo ko, please lumaban ka. Bakit naman kasi hindi mo kaagad sinabi sa akin na liligawan mo pala ako? Sana lang maririnig mo ako ngayon dahil ako na lang ang mangliligaw sa'yo. Mahal kita at hindi ko yata kakayanin na mawala ka. Babe, alam mo, sasamahan at babantayan kita hanggang sa magising ka. Hinding-hindi kita iiwan. Kaya sana wag mo rin akong iwan, ha? Kahit naiiyak ay sinikap ng dalaga na pasiglahin ang kanyang tinig habang kinakausap ang walang malay na si Isaac. Lumipas ang 1 linggo. Babe, ano ba? Naiinip na ako sa sagot mo, ha? Mahirap palang mangligaw kapag binaliwala ka ng nililigawan mo. Pero hindi ka naman nangliligaw sa akin noong binaliwala kita. Presko ka lang kasi nung mga oras na yon, kaya hindi mo nakuha ang aking magandang asal. Gumising ka na please dahil pakakasalan mo pa ako. Nagbibiro habang lumuluha na wika ni Erica. 2 buwan ang nakalipas habang nakatitig ang dalaga sa lantang gulay na binata. Napatalon ang dalaga sa kanyang kinahihigaan noong makita niyang bumukas ang mga mata ni Isaac at mabilis itong nakalapit sa kinaroroonan ng binata. Maya-maya pa'y tumakbo ito palabas upang tumawag ng nurse na tila yata nakalimutan na pwede naman pindutin ang call light na nasa tabi ng kama ni Isaac. Pagkabalik ni Erica sa loob ng kwarto, inangat ng binata ang kamay tanda ng pagtawag sa dalaga para lumapit ito sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tarantang tanong ni Erica. I love you. Kauna-unahang salita na lumabas sa bibig ng binata kaya napaiyak si Erica sa narinig. I love you too. Thank you for coming back to life. Tugon ng dalaga habang umiiyak, sabay inihilig ang ulo sa dibdib ng nakahigang kasintahan. Tinawagan rin kaagad ng dalaga si Mrs. Escudero at mabilis naman itong nakarating sa hospital. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Naiiyak na tanong ng ginang. Okay na po ako, Mama. Salamat po at hindi kayo nag-give up. Narinig ko po ang iyong mga iyak at pakiusap. Maraming salamat din po dahil pinagkatiwala niya ako sa pangangalaga nitong babaeng pinakamamahal ko. Mahinang pagkabigkas ang boses ng binata. Walang anuman yun, anak. Sige, magpahinga ka na para lumakas ka kaagad at makauwi sa bahay natin. Nakangiti ngunit maluha-luhang wika ni Mrs. Escudero. Iha, ikaw na muna ang bahala dito sa kasintahan mo, ha? Ayusin ko lamang ang kanyang uuwian. Maraming salamat. Mangiyak-ngiyak sa tuwa ang ginang sabay halik sa dalaga. Kailangan ko pa palang makaratay dito para mapansin mo ko. Nakangiting sambit ni Isaac, napakunot ang noo ng dalaga. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ko naman alam na nagpapansin ka. Malinaw nga sa aking isipan na 3 beses pa lamang tayo nagkita bago ka na ospital eh. Bakit ba kasi hindi ka nagpakilala sa akin? Kunwang naiinis na sagot ng dalaga. Sorry, magpapakilala naman talaga sana ako sa'yo kaya lang tinarayan mo na kaagad ako. Anong tinarayan? Hindi nga ako sumagot. Pangangatuwiran ni Erica. Hindi ka nga sumagot noon, masama naman ang tingin mo sa akin. Kunwang pagtatampo na sabi ng binata. Isaac,
Pagtataluhan pa ba natin ang nakalipas na? Mas matanda ka nga sa akin, dapat alam mong ang ngayon ang mas importante, hindi ba? Nakangiting wika ng dalaga. 1 linggo lamang ang nakalipas simula noong nagising si Isaac mula sa pagkakumatos ay nakauwi na ito sa kanilang tahanan. Sige po ma'am, uwi po muna ako. Paalam ni Erica kay Mrs. Escudero. Isaac, huwag ka masyadong maglilikot ha para magtuloy-tuloy na ang paggaling mo. Habilin ni Erica. Babe, pwede bang huwag ka nang umuwi? Dito ka lang sa tabi ko para mabilis ang aking paggaling. Paglalambing ni Isaac. Babalik naman ako bukas. Dito ako kapag araw pero uuwi rin ako sa gabi. Nakangiting paliwanag ng dalaga. Bakit ayaw mo ditong matulog? Noong nasa hospital ako, doon ka naman natutulog, hindi ba? Himig pagtatampo na wika ng binata. Ay Saak, iba yun. Wala kang malay noon. Ayon pa kay Erica. Bakit? Ngayon ba na may malay na ako, takot ka nang yakapin ako habang natutulog? Nakangiting panunokso ng binata kaya pinamulahan ng pisngi ang dalaga noong mapatingin ito kay Mrs. Escudero na nakangiti ring nakatingin sa kanya. Iba nga ayun nakayukong tugon ni Erica. Anak, hayaan mo na munang umuwi itong si Erica para makatulog din naman siya ng maayos. Ilang buwan din niya nakatira sa hospital kasama mo. Pagtatanggol ni Mrs. Escudero sa dalaga. Mom, she cannot live without me. I heard her crying and saying those words while I was in coma. Parang bata na naglalambing sa kanyang ina. Pinamulahan ulit ng pisngi ang dalaga sa sinabing iyon ng binata. Anak, syempre, ayaw niya na mawala ka eh. Hindi ka naman mawawala sa akin, hindi ba? At hindi rin ako mawawala sa iyo. Uuwi lang ako kapag gabi. Hindi naman pwede na dito rin ako titira. Paliwanag ni Erica. Why not? Malaki naman itong bahay. Hindi ko naman hihingiin sa'yo na tatabihan mo ako dito sa kama. Unless, ikaw mismo ang gustong tumabi sa akin. Napansin ng ginang na pinamulahan muli ng pisngi ang dalaga. Anak, ikaw talaga. Puro kalukuhan yang lumalabas sa bibig mo. Saway ni Mrs. Escudero. Ay Saak, promise. Babalik naman ako dito bukas. Pangako, andito ako kapag daytime, sasamahan at babantayan kita. Sinserong pangako ni Erica. Kinabukasan habang nagkakape sa kanilang terrace ang magtiyahing Maria, Maricar at Erica ay nagkatinginan ang tatlo noong makita nila kung sino ang bumaba sa sasakyan na nakaparada sa kanilang gate. Maya-maya pa'y tumingala ang binata sa terrace sabay kaway sa magtiyahin. Dali-dali namang bumaba ng first floor si Erica. Anong ginagawa mo dito? Kay aga-aga? Tanong ni Erica. Hindi ka ba natutuwa makita ko? Sige, uwi na lang ako. Kunwaring pagtatampo ng binata sabay talikod. Hoy, ikaw naman nagbibiro lang. Nagtatanong lang nga eh. Hindi ko talaga inasahan ang pagpunta mo lalo na sa ganito kaaga. Hindi ba dapat nagpahinga ka pa sa mga oras na ito? Paglalambing na sabi ni Erica. Hindi ako makatulog eh. Namiss kita. Yung amoy mo at yung init ng yakap mo. Seryosong tugon ng binata. Napasulyap naman ang dalaga sa kanyang tiyahin at kapatid na mabilis rin nakarating sa kanilang kinaroroonan. Magandang araw po, tiya. Maricar. Bati ng binata sa dalawang babae. Magandang araw naman sa'yo.
Okay na ba ang pakiramdam mo? Tugon at tanong ni Tia Maria. Masaya ako na okay ka na ngayon, Isaac. Salamat at hindi mo iniwan itong kapatid ko. Ayon naman kay Maricar. Kaya nga yata ako nagka-aneurysm dahil sa kakaisip dito sa kapatid mo kung paano ko sasabihin sa kanya ang aking nararamdaman. Natatawang tugon ni Isaac sa tinuran ni Maricar. Napakunot naman ng noo si Erica. Ano ba ang mahirap doon? Grabe, magkasama tayo ng mga ilang oras noong nagluto tayo. Bakit hindi mo nasabi sa akin? Tanong ni Erica. Hindi ko nga alam eh. Sa totoo lang, maraming beses ko talagang tinangkang sabihin sa iyo kaso lang naninigas talaga itong dila ko eh. Pangising-ngising tugon ni Isaac. Sige, dito ka na mag-almusal, mamamalingki lamang ako ng sariwang seafoods. Ano ba ang paborito mong seafoods? Tanong ni Tita Maria kay Isaac. Alimango po, Tia. Tugon naman ng binata. Ay nako, bagay na bagay kayo ni Erica, matakaw din yan sa alimango. Tugon ni Tita Maria. Pagkatapos nilang kumain ay hinayaan ni Tia Maria at Maricar sina Erica at Isaac na magkwentuhan sa kanilang terrace. Alam mo, love, mula noong gabi kung paano ka i-describe ni Maricar sa amin noong nagpa-contest ang aming kumpanya ng sibling challenge, hindi ka na nawala sa isipan ko. Sabi ko sa aking sarili, ito ang babaeng pangarap ko. Hindi ko akalain na meron pa palang ganitong kabait na nilalang sa panahon ngayon. Noong tinanong ko nga si Maricar kung single ka pa, lalo akong naamay sa sagot ng kapatid mo. Sabi niya, oo naman, hindi pa nga yun nagka-boyfriend, ni hindi nga yun tumatanggap na mangliligaw. Kaya hiningi ko ang picture mo, naging stalker mo kaya ako. Hindi rin kasi ako magaling mangligaw kaya hindi ko alam kung paano ka i-approach noong una tayong nagkita sa coffee shop. Lahad ni Isaac. Malaki kasi ang sakripisyo sa akin ni ate, kaya sineryoso ko talaga ang aking pag-aaral. Ayaw kong sayangin ang tiwala at pagmamahal sa akin ni ate. Marami akong kamag-aral na bigla na lamang nabuntis, kaya ayaw kong mangyari sa akin. Alam ko naman na hindi lahat ng nagka-boyfriend habang nag-aaral ay nabubuntis. Kaso lang, paano kung mangyari sa akin yun? Kaya mas pinili ko na lang na wag nang magpaligaw. Paliwanag ng dalaga. So, ready ka na bang mag-asawa? Alam ko, 6 years ang tanda ko sa'yo. But life is so short as you know. Gusto na kitang pakasalan. Ayoko nang magsayang ng panahon dahil hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Seryosong lahad ni Isaac. Napatitig si Erica sa binata sa bayakap dito ng pagkahigpit-higpit. Handa na ako. Hindi ko lang alam o hindi lamang ako sigurado kung papayagan na ako ni tita at ni ate. Tugon naman ni Erica. Nasa iyo ang pagpapasya. Biglang sabat nila ni Tia Maria at Maricar. Napaiyak sa tuwa si Isaac sabay luhod. Babe, tatanggapin mo ba ako bilang iyong asawa? Tanong ni Isaac. Oo babe, ikagagal ako na maging asawa at may bahay mo. Napaiyak na ring tugon ni Erica. Nang laki ang mga mata ng tatlong babae noong makita ang napakaganda at napakalaking diamond na isinuot ng binata sa daliri ni Erica. Babe, hindi kaya over naman sa ganda ang singsing na ito? Napakaganda naman. Sambit ni Erica. Galing kay mami yan.
Ibinigay niya sa akin noong magpaalam ako sa kanya na nais na kitang alukin ng kasal. Hindi ba magagalit ang daddy mo na ipinigay ng mom mo itong engagement ring nila? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi naman nila yan engagement ring. Galing yan sa mami ko, ang sister singsing na yan, at napaka-importante niyan sa angkan ng mami ko. Dahil ako lang naman ang lalaki sa buong angkan, kaya naman sa akin yan ibinigay ng mami ko at mapupunta yan sa'yo. Ganon ka kahalaga sa amin. Seryosong tugon ni Isaac. Mga ilang buwan lamang ang nakalipas ay isang napakagandang kasalan ang ibinigay ni Isaac sa kanyang may bahay na si Erica. Walang mapaglagyan ang kasiyahan ng buong angkan ni Isaac. Double celebration kung ituring ito ng buong angkan. Bukod kasi sa ikakasal ang nag-iisang anak ni Mr. and Mrs. Escudero, ay nag-iisang lalaki rin ito sa buong angkan ng side ni Mrs. Escudero. Pagkatapos ng napakasayang kasalan. Ito ang honeymoon gifts ng Escudero clan sa inyong mag-asawa, Hawaii, Singapore at Arizona, USA. Ang Milan clan naman ay house and lot ang ibibigay sa inyo. Ayon pa sa mga magulang ni Isaac, ang Milan clan ay side ito ni Mrs. Escudero. Tita, Mami, hindi po ba kalabisan naman itong ibinigay ninyo sa amin? Overwhelmed na tanong ni Erica. Anak, walang katumbas ang buhay ng anak namin. Yung tulong mo, pagmamahal na ibinigay mo, at yung araw-araw na pakikipag-usap mo sa anak namin para lang lumaban to come back to life. Kaya ibibigay namin ang lahat para sa inyong dalawa. Ikaw ang kaligayahan ng nag-iisang anak namin at malaking bagay sa amin na minahal mo rin ang anak namin. Mangiyak-ngiyak na tugon ni Mrs. Donna Escudero. Basta, mag-enjoy lamang kayo. Walang pressure na magkababy kaagad kayo ha. Pero kung mangyari man yun, malaking bonus yun para sa ating lahat. Enjoyin nyo na lamang ang napakagandang Arizona, USA. Nakangiting sabat naman ni Daddy Escudero. Bunso, tama talaga ang mga sinabi ni Mr. and Mrs. Escudero. Enjoyin nyo lamang bawat segundo ng inyong pagsasama na dalawa. No worries, no stress, just enjoy. Ayon naman kay Maricar. Pagkatapos ng 3 buwang honeymoon, umuwi ang dalawa na may daladalang napakagandang balita para sa kani-kanilang pamilya. 2 buwan nang nagdadalang tao si Erica. Wala namang mapaglagyan ng kasiyahan ang buong angkan ni na Erica at Isaac. I hope you don't mind if I say that I love you. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa napakaganda at very inspiring na love story na ito ni na Erica at Isaac. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Lagi po nating tatandaan, bawat buhay may kwento. Abangan niyo po at kita-kita po tayo sa susunod pa nating mga kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!